isang magandang umaga sa atin lahat, mga kadogo, no? Again, si Mr. Dogo Style TV po. Okay? And remember po yung previous vlog ko, kinuwento ko kung paano ako naging dog breeder. And nangako ako doon, ikikwento ko kung paano napunta sa akin si Pickles. And later on, yung iba ko ring aso. So ngayon mga kadogo, i-story ko lang po kung paano napunta sa akin si Pickles. Kasi ito yung isa sa pioneer kong aso. Pangalawa siyang pioneer kay Maggie. Ito si Maggie to po. Si Maggie, yung aking 8 years old or 9 years old na si Chu. Okay? Si Pickles po noon that time, di ba kinikwento ko sa inyo, nag-explore pa lang ako, mahilig lang akong bumili. Okay? Pero nung nagsimula po kay Pickles, yan na po yun talagang, yun yung time kung bakit ko sila binili para mag-breed na. Pero before po si Pickles, may nabili pa ako una. Kasama ko po misis ko noon. Hanap-hanap kami. Alam niyo kung saan kami pumunta? Sa Arangke. Paborito ko pong puntahan noon yan. Yung Arangke. Si Pickles po, diyan ko po nabili sa Arangke. Pero may papers po to ha. May istorya po yan. Ang talagang binili ko po noon dati, male na husky. Okay? Male muna. Kunyari, nabili ko ngayon yung male. Okay na, inuwi ko na. Dito na yung adult husky ko noon, si Mati po, yung malaki. Diba? Remember, nag-assemble na ako ng pang-breed ko eh. Kaya bili ako ng puro husky na. So, sabi ko, babae dapat ang bilhin ko kasi nagandahan ako sa male. Babae dapat. Bigla akong bumalik na lang. I don't know, ba't tinutulak yung pa ako bumalik sa Arangke. Nung nabili ko yung male na husky sa Arangke, may nagbagsak ng 6 na puppy, nakabili na ako. Tama, nakabili na ako. Yung male, nabili ko na yun eh. So, ang ganda ng 6. Sabi ko sa sarili ko, ang ganda. Nagsisi pa ako, bakit yung male ang binili ko? Kasi ang ganda nung dumating. Puro talaga woolly. Kahit hindi pa ako ganun kalalim tumingin, I know, that time woolly yun. Ang layo ng balahibo niya doon sa nabili ko. Duma pa kami pag uwi ko, siyempre tuwan-tuwa kami. May bago kami husky na male, puppy. Pag-uwi ko ngayon, nag-iisip pa rin ako. Bumalik po ako kinabukasan. Inaya ko, misis ko, bumalik kami. Sabi ko, pag nandun pa yung mga puppy na yun, ibig sabihin, talagang, para sa akin, need ko bumili ng isa na female. Po, di pagbalik ko po, nandun pa. Ilan silang natira? 4 yata? Or 5. Basta, isa lang ang pinakaangat sa kanila na nakatingin sa akin. Si Pickles po. Tandang-tanda ko yun, ang ganda. Nagpapakyut sa akin. Ang ganda talaga. Ang ganda talaga niya. Balbon, siyempre puppy. Mas balbon talaga silang tignan. At hindi pa po yun. Nung nagulat ako, nung tinanong ko yun, mahal pa ng bentahan ko nun. Nasa 12, 15, matulin yun. At may papel po si Pickles. Okay? Yung mga lumaki na po sa akin si Pickles, marami nagtatanong kung may papel. Sabi ko, wala. Kasi nag-breed po ako. Hindi naman ako gumagamit ng papers, hindi naman po ako papers para walang mahabang istorya sasabi ko. Okay? Pero nung tumanda na ako sa pag-breed, importante pala na ipagmalaki natin yung papel. Tapos nakita ko nga, import line ng China, import line ng Thailand, import line ng Romania. Pedigree na maganda to. Magandang pedigree po siya. So, mga kadogo nun, pagbalik ko, nakita ko, ito kagad pinili ko. Sabi ko, sige, misis niya kumukontra that time dahil ang dami naman talaga namin aso. So, sa madalit salita po, binili ko po si Pickles. Tuwan-tuwa ako kasi ito, napakalambing na ito. Napakalambing na itong aso na ito. Napakalambing na ito. Kaya binili ko siya that time. Nasa mga memories ko sa Facebook and sa mga nakita ko kung gano'n siya kaganda ng puppy siya. Katabi ko yan. Lagi. Yun, tingin ganun. Yun. Ito po nasa 5 taon na po sa akin. Kung hindi pa ako nagkakamali. 2020, 2019. 6 na taon. Tayo na ito po. Malapit na magpahinga to. Malapit na. So yung mga kadogo si Pickles po, hindi ko po may tutulong aksidente pagbili talaga. Pinlano ko po. At sabi ko kayo, pag nandun pa, para sa akin. At pagdating ko po nandun pa. At siya nandun pa. Siya yung maganda eh. Nandun pa rin siya.
Kaya binili ko po siya. At ito, siya ay isa sa pioneer aso. Okay? Siya po ay from Arangke Market. Pero may paper po. Kasi dyan po sa Arangke, kung talagang marunong tayo kumilapis at marunong tumingin, unang-una, kung may paper siya, ano ka ng chance talagang puro kasi ba't sila na magkakapatid tapos lahat may papel. Hindi naman gagasusan po ng breeder kung hindi maganda rin. Hindi nila papatilan mo. So, ito po ay certified na may PCCI paper siya. Kaya, naminis ko talaga. Minsan pupunta po ako Arangke pag may time ako, nagtitingin-tingin ako, bumibili. Kasi doon po ako nagsimula. Yung pong aking aso na Labrador na 14 years na namatay dito, Arangke po yan. Si Toto, Arangke po yan. Kaya lang, gaya ng sabi ko, kailangan magaling tayong pumili. Kailangan magaling po tayong tumingin. Okay? So, ito ay natsambahan ko. Nagulat talaga ako na may papel pa pala itong aso ito nung bibiling ko. Okay? Yan. Mahal na mahal po namin ito. Sobrang mahal. At matalino. Promise matalino. Okay? So, yan po ang istorya ni Pickles, ano? So, dito na lang mga kadogo po, ano? Kinamento ko lang bakit napunta sa amin. Sobrang bait na asa. Ilang taon na lang, magpapahinga na sa akin. Dito na lang siya. Upo-upo na lang siya dito sa sopa. Takit-takit sa kwarto, magpapahinga na po. Okay. Sa susunod, ikikwento ko naman si Cotton, mga kadogo. At sa sunod, iba naman asa. At iba mga pusa. So again, thank you po sa inyong panonood. At sana po sa mga hindi subscribe po kayo. Maraming po salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusubaybay sa ating small channel na Mr. Doggy Style TV. Thank you po sa inyo natin. God bless. Thank you for watching.